Hi guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So ito na naman po ang inyong Shy na Sha Vlog. For today's content, dahil isa tayong content creator and it is also our responsibility na mag-share ng mga ideas at mga knowledge at kaalaman sa ating mga YouTube subscribers at sa ating mga YouTube viewers. Ang content natin ngayon ay tungkol kung paano tayo magdadrive ng e-bike or electric bicycle. Ayan. So, yun po yung content natin. Then, marami po talaga akong na-encounter sa mga kalsada ngayon ng mga nagdadrive na ng e-bike na sobrang hindi maingat. Yun po yun ang aking mga na-experience or mga na-encounter or yung mga nakasalubong or mga nakasabay sa daan na mga nag-e-bike. So, ito na naman po yung Shy na Sha Vlog na nagsasabi sa inyo na please don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo ay updated sa aking panibagong videos na i-upload. So, ayan. So, paano ba tayo maging isang mabuting driver sa daan? So, based on my experience bilang isang content creator and also bilang isang driver naman ng e-bike, ang aking mga karanasan or yung mga bagay na ginagawa ko sa pag-drive ng e-bike sa araw-araw. Dahil ito po talaga yung e-bike ko ay ginagamit ko po talaga araw-araw sa papasok and pauwi galing sa work. And of course, hindi lang yan guys. Malaking tipid po talaga itong ating e-bike sa pang-araw-araw. Kasi can you imagine kung mamasahe tayo sa araw-araw, eh malaki po talaga yung ating magagastos. So ito po ay aking ginagamit sa papasok sa work. So, yung work ko po talaga is about 21 kilometers po yung layo. Pero, subok na po ito ang e-bike para sa pang-araw-araw. Ayan, so, ito yung e-bike ko guys na araw-araw kong ginagamit. Ituturo ko sa iyo kung ano yung mga purpose dito para naman kahit paano magkaroon yung idea yung mga nag-e-bike dyan na parang walang pakialam pagdating sa kalsada. Kung meron kayong side mirror guys, lalo na sa mga nag-e-bike, gamitin nyo naman po yan para kayo ay safe sa daan. So, as you can see, meron po tayo ditong mga salamin. So, mag-uumpisa po tayo dito sa mga salamin guys. So, ito salamin, ang purpose po nito is that ito po ay nagbibigay sa inyo ng seguridad. Seguridad para sa pagmamaneho nyo. So, in my experience, malaking bagay po itong salamin para sa ating pagmamaneho. Hindi lang po sa e-bike, sa lahat ng mga utility vehicles, meron po talagang salamin. Kasi guys, may purpose po yan kung bakit may side mirror ang ating mga sasakyan. So, itong parte na to ay tinatawag na side mirror. So, ito po yung tinatawag na side mirror sa kaliwa at side mirror sa kanan. So, bakit po siya may side mirror? So, yan. Explain ko sa inyo, lalo lang doon sa mga hindi maingat mag-drive ha. Huwag niyo pong gawin yung display yung iyong mga side mirror. Guys, gamitin niyo po ito para kayo ay maging safety sa pagdadrive or kayo ay maging safe sa pagdadrive ng inyong mga sasakyan. Hindi lang po sa e-bike, sa lahat po ng mga sasakyan sa daan. So, itong side mirror, ang purpose po nito is that kung kayo po ay nagdadrive kayo sa kalsada, titingin po kayo dito sa likod kung meron kayo nakasabay sa likod or yung distance po talaga nito ang importante. So, bakit kayo may side mirror? To keep distance from other vehicles. Ayan, ini-English ko na. So, ibig sabihin, itong purpose nito is that magkaroon po kayo ng control at distansya sa inyong pagmamaneho. Yun po yung mga purpose ng side mirror. At hindi lang po, yun ang purpose ng side mirror. Ito po ay nagbibigay sa iyo ng aware or babala kung kayo po ay liliko or kakanan and then kakaliwa. So, paano ba yung kakanan at kakaliwa? When you say kakanan, kapag kumanan ka guys, makikita nyo po yung kasunod nyo. Ito po ha, king kalaman na ituturo ko po sa mga nag-drive is that ang ating side mirror po, sila po yung nagbibigay sa atin ng babala kung tayo ay dapat bang umabante or tumigil or umatras. Yun. So, ibig sabihin, malaking bagay po ito. Kung wala ka namang side mirror, guys, ha, I suggest na maglagay ka ng side mirror kasi yun po talaga ang pinaka mahalaga bilang isang driver. Ayan, kung tamad kang lumingon kasi may stiff neck ka, gumamit ka ng side mirror. So, ito pong side mirror, malaki po talaga ang pakinabang niya. So, bago kayo kumaliwa or kumanan, kailangan meron kayong side mirror.
tumingin po muna kayo sa inyong mga side mirror kung meron po kayong kasunod. Kasi guys, alam mo ba, meron akong na-experience na mostly talaga sorry sa mga tricycle drivers, naging totoo lang ako. Mostly po talaga mga tricycle drivers po yung gumagawa nito na basta-basta lang po sila kumanan, kumaliwa without any sign or signal. Kasi hindi nila ginagamit ang kanilang mga side mirror kung sila ay kakaliwa or kakanan. So, yun po yung problema sa kanila, guys. Hindi po sila talaga aware sa paggagamit ng kanilang mga side mirror. So, kung ako naman talaga is maingat ka po, kailangan po talaga na gumamit ka po ng tamang paraan sa pagmamaneho para ikaw ay safe. Yun po yung masasuggest ko sa mga drivers. Hindi lang po tayo sakay ng sakay, ito wala tayong pakialam. So, kailangan may purpose po itong mga to para tayo ay maging safety sa pagmamaneho. Ayan. So, okay. So, tapos na tayo sa side mirror. So, pangalawa guys, syempre, kailangan po natin ng signal lights. Tapos na tayo sa side mirror. So, dito na naman po tayo sa mga signal light. Ano ba yung possible idea nyo kung bakit mayroong signal light ang mga sasakyan? So guys, ang possible idea, or hindi siya possible, talagang idea siya na ginawa ng mga automotive companies or mga vehicle companies or mga bicycle companies kung bakit talaga merong mga signal light ang ating mga sasakyan or mga motor. So, automotive companies, yan. Automotive, yung mga motor, lahat po. Kasi kahit gaano kamahal ng mga sasakyan, guys, meron talaga silang mga signal light. So, ito yung ating signal light. So, ano pa yung mga purpose nito? So, ayan, ito na naman po tayo sa signal light. Ang purpose po talaga ng mga signal light, guys, is that magbibigay ng babala. So, magbibigay ng babala, meaning, sa Tagalog, magbibigay siya ng mga signal. Ayan, so, ano ba Tagalog ng signal? So, basta yun na yun. So, magbibigay siya ng signal. Kasi, yung mga kasalubong mo ng mga sasakyan or ma-encounter mo ng mga sasakyan, pag nagsisignal ka, halimbawa, ito, bubuksan natin. Halimbawa, kayo po ay kakaliwa. So, yung kasalubong mo na sasakyan or yung sasakyan na palabas somewhere in other road, yan, aware po sila na kayo ay kakaliwa. Kasi nakikita nila sa inyong mga sasakyan or sa inyong mga motor or sa inyong mga e-bike na kayo ay kakaliwa. So, malaking bagay po talaga ang mga signal light sa mga sasakyan. Iniiwas tayo nito sa pwedeng disgrasya, pwedeng any unexpected moment na pwede tayong masagi. So, mahalaga po talaga meron tayong signal light. Yun po yung purpose niya. So, lahat ng mga may sasakyan dyan, I suggest na kung sira yung mga signal light, pagawa nyo na yan. Kasi, it is possible na yun ang mag-cause ng accident. Mostly talaga yun. Kasi, mga sira yung mga backlight, mga signal light, mga whatever, yung mga headlight, gano'n. So, kailangan maging aware po tayo sa ganung pangyayari, ano. So, ayan. So, kapag ganyan po ang signal ng yung mga sasakyan, ibig sabihin, naka-hazard po siya. Ayan. Siguro, I'm sure, alam na naman po na ibig sabihin ng hazard, no? Hindi ko na pwedeng explain sa Tagalog kasi medyo madugo po yun. Mahina po talaga ako sa English. Ayan. So, alam niyo na po yan, bawat signal light. Alam niyo po yung mga purpose, yung mga gamit nila. Kung paano sila gagamitin. Para kayo ay maging safe sa pagmamaneho. So, huwag niyo pong gawing display ang inyong mga signal light, guys. Lalo na yung mga para-paranalyas dito, mga equipment dito sa pagmamaneho. Yung gawing display, gamitin niyo po yan. Kasi yan po ang nagbibigay sa inyo ng seguridad. Kaya nga po, dinigyan ng design yan. Or, kaya nga po, nilagay po dyan ng mga automotive industries ang mga specific na mga tools na ito para tayo ay iiwas sa mga aksidente. Yun. So, sana may naintindihan na naman kayo ha. Kasi, bakit naisipan ko tong vlog na to? Dahil, marami po talaga akong na-encounter sa daan or sa kalsada na hindi nila basta-basta ginagamit yung kanilang mga signal light. Mostly talaga or mga side mirror. Kasi nga, guys, unang-una, muntik na po akong tumilapon last time. Kasi, may kasunod ako ng isang
Kasundo ko ng isang motor. And then, out of the blue, ganun, hindi siya nag-signal light na siya ay kakaliwa. Ako naman din, diretso. So, without any signal, syempre guys, ako, diretso lang. So, possible, dahil mabilis ako, pwede ko siyang mabundol dahil hindi siya nag-signal light. So, ang mangyayari po doon, magiging kasalanan ko pa yun, guys. So, doon po talaga ako mas naiinis. At marami po akong na-encounter na mga nagda-drive na hindi nila ginagamit ng mabuti ang kanilang mga signal light or kanilang side mirror. Mostly po talaga mga tricycle. So, sa shoutout sa mga tricycle, sana maging aware kayo sa daan. And then, of course, guys, diba, nagkaroon naman tayo ng seminar sa LTO. I'm sure talagang tinuturo sa inyo kung ano yung mga uses ng inyong mga tools dito sa inyong mga sasakyan. Lalo-lalo na sa mga side mirror, signal light, or whatsoever pa yung mga sinasabi or tinuturo sa inyo. So, yun po yung kung bakit ako naisipang mag-vlog ng katulad nito, guys. And then, pangatlo, yung inyong mga headlight and backlight. Ayan, ito po. Kapag gabi, mostly po talaga na-encounter ko, guys, kasi ako minsan gabi na ako umuwi from my class. Marami po ako na-encounter sa daan na hindi nila ginagamit ang kanilang mga headlight and then backlight. Hindi ko po alam kung nagtitipid po ba sila sa kuryente or nagtitipid sila sa battery. Siyempre guys, kailangan gamitin mo yan kasi design po yan para kayo ay maging safe sa daan. So, I suggest dun sa may mga motor or may mga e-bike na mga sira-sira ang mga signal light and sira-sira ang mga headlight, paayos nyo na po para maging safe kayo. Kasi unang-una, kung hindi ikaw ang madidisgrasya, ikaw po ang makakadisgrasya. So, dagdag abala po yun. So, para ma-aware natin yung mga bagay na yun, dapat sundin natin yung tamang proseso sa pagmamaneho and of course, sundin natin kung ano yung mga ini-implement ng LTO or mga tinuturo sa inyo ng mga LTO bilang isang driver. Ayan, so, ang inyong mga headlight huwag nyo pong gawing display. Ang inyong mga backlight huwag nyo pong gawing display. Kung sira po yan, ipaayos nyo po yan sa tamang panahon para hindi kayo makaabala sa mga ibang nagda-drive or nagmamaneho sa kalsada or sa daan. Kasi mas mahirap po yun guys kung tayo yung makaabala or makadisgrasya. Diba? So, I suggest doon sa mga nagda-drive or mga nagmamaneho na maging responsible po tayo na driver or maging maingat po tayo or isipin na lang natin everyday na bumabiyahe tayo, hindi tayo makaabala sa iba. So, kailangan talaga na maging aware ka kung ano yung mga sira ng iyong motor or mga wirings, mga headlight, mga whatever. Kailangan mini-maintenance niyo po yung inyong mga motor. Kasi mahirap naman po na masiraan kayo sa gitna ng daan. Diba? Lalo na ngayon, kasagsagan ng init, ang hirap po masiraan sa gitna ng highway. So, I suggest na kung meron kayong oras or time to time, hindi lang puro sakay. I-maintenance nyo po rin yung mga gadget nyo. I-maintenance nyo po rin mga motor nyo or mga e-bike nyo and then mga sasakyan nyo. Ayan, yan ha. So, para kahit pa paano ay maging safe. And, paapat, syempre, kailangan magdasal tayo kay Lord. Bago tayo umalis sa bahay, kailangan magdasal tayo kay Lord na sana tayo ay maging ligtas sa pagmamaneho sa araw-araw ng ating buhay, papasok at pauwi. Ayan, so this is Shine siya once again. Sana may natutunan na po kayo sa aking content for today. Dahil as a content creator, it is my responsibility to share my experience and knowledge para po maging aware ang aking mga subscribers at aking mga viewers. Ayan, so this is Shine siya once again na nagsasabi sa inyo na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. So don't forget to subscribe and hit the notification bell guys para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. So thank you so much.